Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction itong post ng Peanut Gallery Media Network tungkol sa pamamayagpag bumibida ang mag-asawang Frasco. The Frasco couple has taken on new roles in government with Cristina Frasco sworn in as presidential advisor for sustainable and resilient communities and her husband Cebu 5th District Representative Duke Frasco re-elected as Deputy Speaker of the House of Representatives. Cristina Frasco took her oath before President Marcos, formally assuming her new post under the office of the President. The position is tasked with coordinating programs related to sustainability, disaster resilience, and community development across the national agencies and local government units. Okay. Ito. Diba, tinanggal siya as DOT Secretary Tourism dahil inamin ng Pangulo ang kapalpakan ng Tourism Department, talong-talo tayo sa ating mga neighboring countries sa ASEAN. Tinatalo pa tayo ng Cambodia when it comes to foreign tourist arrivals. Yung last year, kung hindi ako nagkakamali, nasa 8.4 million foreign tourist arrival ang target. Ang dumating lang, nasa 5 million lang. So, ang laki yung underperformance ba? Oh. So, finally, tinanggal nila. Kailang pagkatanggal, inappoint na naman sa isang posisyon na presidential advisor, punuhay. Ano bang trabaho ng resilient community, sustainable? To me, it's just a again, pasensya na, maingay po sa aking location, kapitbahay ko, may house construction, hindi ko sila pwedeng patigilin. Ayan. So, to me, parehas lang yan sa poverty alleviation ni Larry Gadon. O anong naitutulong ni poverty advisor Gadon? Estimated ang gastos natin from our taxes, nasa sobra 4 million pesos ang sinisweldo natin kay Gadon, allowances and everything. Anong naitutulong niya? Paano siya nakakatulong sa pag-alleviate ng poverty? To me, it's nothing. Kasi ang presidential advisor, kahit hindi ka mag-report, tatawagin ka lang, parang consultant. Kung sa mga corporate companies, consultant ka lang yan. Ako, nagtrabaho ko sa isang multinational company dito sa Mindanao. Noon na, hindi na ngayon. Kasi dito na ako, nag-full time na ako sa vlogging. Noon, security consultant ako ng multinational company na saging. Ang produkto nila, nag-export ng saging all over the world. So dahil consultant ako, sitting pretty ako. Hindi ako nagre-report sa Tatawagin lang ako kung may ikonsulta, kaya nga consultant. Malaki-laki ang aking sweldo, allowances, sakyanan, ang dami kong benefits. Hayahay. But corporation yun. Gamit lang nila ang aking expertise. May problema sila sa security, tawagin ako. Kailangan kong pagpunta sa mga military commanders. Dati kong kasamahan. Dati kong mga tauhan. Sir, anong may tulong namin, sir? Ganito, ganito. No problem, sir. Kami nang bahala. Kami nang bahala, sir. Sige salamat. Sitting pretty ako. Ganun ang trabaho ng consultant or advisor. Gadon. Tapos ito, Frasco. Binigyan ng posisyon. Tinanggal, sinibak. Dahil hindi magandang performance, nirewardan pa rin ang ang husband niya. Noon, sa 19 Congress, parang nagka-diferensya sila ni Martin Romales, kaya mali siya. Napalayo siya sa administrasyon. Ngayon, Deputy Speaker na naman. So, ano ba? Bakit binibigyan ng attention ngayon ang mga Frasco sa Cebu? Okay, correct me if I'm wrong. Ano ko lang ito.
opinion. I might be wrong. Sa tingin ko, paghahanda ito para sa 2028 election. Kasi, noong 2022, alam na alam ni PBBM, ang dami niyang nakuhang boto sa Cebu. Kasi ang richest vote province is Cebu. So, labanan yan. Kaya, ngayong 2028, gusto nilang ma-maintain yung foothold nila. I don't know kung malakas pa rin ba ang mga Garcia sa Cebu. Kasi natalo naman si Governor Gwen. Bari 4 ngayon. So, yan yung nakikita ko. Preparasyon ito para sa 2020. So, nakikita ko, ang PBBM admin trying to prepare, magpuput up siya ng sarili ng kandidato. Kung sino man yung kandidato na yan, John Vic Rimulya, I don't know, wala na akong ibang maisip kundi John Vic Rimulya. Para, pag magsama yung Cebu, makakuha sila ng maraming boto sa Cebu, makakuha sila sa Cavite. Ang Cavite po is second vote richest province in the Philippines. So, yan ang paghandaan nila. So, good luck! Sana talunin nyo si BP Sara sa Cebu. Sa survey ng Pulse Asia, sabi ng research director ng Pulse Asia, si Ma'am Tabapunda, mahihirapan ang administrasyon talunin si BP Sara sa Visayas and Mindanao. Yung endorsement daw ng presidente has a very nil or kakapiranggot na epekto kahit sino ang i-endorse ng Pangulo sa 2028 kasi yan po ang baluarte ni BP Sara. Kaya good luck, galingan ninyo, may time pa kayo. Sana magtagumpay kayo sa pagtalo kay BP Sara sa 2028 kasi kung hindi, humanda na kayo, may kalalagyan kayo, nag-warning na si BP Sara sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mag-autopsy ang cause ang balay. So, ipanlak na yero. Karon naman nagyod og autopsy ang call, so nindot na gid kayo kay nahuman nagyod o atop ang iyang balay. Salamat sa tao nga nag-sponsor nga gitahasan sa atong labaw makagahom ng Ginoo nga dili ko tuluan ni karong panahon ato. So maayo na gid imong atop call, so dili na gid katuluan. Daghang pang mga katuligan nga imong mabutan para sa dangdum sa hinabang
Hinaot ko, sir, nga daghang pa may mong mahinabangan ng sambang kanako at sa Ginoo. O sige ko, salamat po.